Good day everyone! So welcome for another video. Sa oras na ito ating pag-aaralan ang chapter 32 ng Messages to Young People entitled Paglago sa Biyaya. Tayong tao mga kapatid, nais talaga natin na tayo lumago sa biyaya. So samahan niyo po ako na pag-aralan ito upang atin pong malaman kung paano tayo lumago at sa aling paraan o sa anong paraan tayo pinapalago ng Panginoon. Sabi sa Messages to Young People, page 121, paragraph 1, kundi magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito ay isang pribilehiyo ng kabataan habang sila'y lumalago kay Jesus na lumago rin sa espiritual na biyaya at kaalaman. Maaari tayong makakilala pa ng higit kay Jesus sa pamamagitan ng masigasig na pagsasaliksik ng mga kasulatan. At pagkatapos ay pagsunod sa mga daan ng katotohanan at katwiran na nahahayag doon. Ang mga patuloy na lumalago sa biyaya ay magiging matatag sa pananampalataya at patuloy na sumusulong. So dito makikita natin na ang paglago po sa biyaya na nasa proseso po ito. At sa the more tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, the more natin nalalaman ang mga katotohanan, the more natin itong ina-apply sa ating buhay, at the more tayong tinutulungan ng Panginoon paano lakarin ang mga katotohanan na ating naiintindihan. Kasi kaya nga 'di ba, nais ng Panginoon na kapag tayo nag-aaral, ihingi natin ang gabay, ang patnubay sa Kanya upang hindi tayo mawala sa landas o hindi agad tayo maniniwala sa mga salit-saling sabi patungkol sa katotohanan. Kaya mga kapatid, kung nais nating lumago sa kaunawaan, lumago sa biyaya ng Panginoon, kailangang masinsinan nating saliksikin ang ating mga sarili at saliksikin ang salita ng Panginoon upang tayo ay patuloy na umangat at sumulong. Kasi hindi ka nakasteady lang sa isang bagay na hanggang dito ka na lang. Kundi patuloy na tayo lumalago, patuloy na tayo ay mas lumalapit sa Panginoon. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ngunit lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So, dito makikita natin na walang ibang paraan na tayo ay lumago sa pamamagitan lamang ni Kristo na siyang ating tinanggap na ating personal na tagapagligtas. Na sa pamamagitan lamang niya ay naangkin po natin ang lahat ng bagay dahil siya po o si Kristo po ang biyaya na pinagkaloob ng Ama, ng Amang Diyos sa atin. Kaya huwag po nating sasayangin ang mga pagkakataon na maaari pa nating pag-aralan ang Kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy, sabi dito, dapat magkaroon ng taimtim na hangarin sa puso ng bawat kabataang nagpasyang maging alagad ni Jesus Kristo na maabot ang pinakamataas na pamantayang Kristiyano, ang maging manggagawa kasama ni Kristo. Kung gagawin niyang layunin ang mapabilang sa mga ihaharap na walang kapintasan sa harapan ng trono ng Diyos, siya'y patuloy na uunlad. So, tayong lahat, nagnanais na maging kabilang sa mga tatayo sa mga huling araw. Kabilang sa mga banal na tatayo na walang nakikipaglaban, which is tayo sa ating mga sarili. Paano tayo pinapabanal ng ating Panginoon? Paano tayo lumalago sa biyaya? Ngayon, may nakikipaglaban pa sa atin at sa mga huling araw, si Kristo na ating tagapagligtas ay magiging isa na siyang tagahatol, which is titingnan ang ating kaso. Kung tayo kung ating sinuot ang baluti, ang kasuotan ng ating Panginoon ng Kanyang katwiran, ay mapapabilang po tayo sa mga tapat, sa mga banal na kahit kailan ay hindi nagkasala, sa pamamagitan lamang ng merito ni Kristo. At kung nananais natin ito, kailangan ngayon pa lang, atin na pong angkinin ang mga pagpapala, ang mga biyaya na pinagkaloob na sa atin. Ang tanging paraan upang manatiling matatag ay ang araw-araw na pag-unlad sa buhay espiritual. Ang pananampalataya ay lalago kung
sa tuwing makakaharap ng pag-aalinlangan at mga balakid ay kanyang mapagtatagumpayan ang mga ito. Ang tunay na kabanalan ay isang patuloy na proseso. Kung ikaw ay lumalago sa biyaya at sa pagkakilala kay Hesukristo, gagamitin mo ang bawat pribilehiyo at pagkakataon upang lalo pang makilala ang buhay at pagkatao ni Kristo. So, tandaan natin na ang kabanalan ay isang proseso. Isang araw-araw na pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kung papaano tayo lumago sa biyaya, kinakailangan na ang ating isipan ay fully surrender sa Kanya. At ang ating mga puso ay punuin po natin ng mga bagay na makalangit. Ang ating isipan ay ituon po natin sa mga bagay na hindi nakikita, which is sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At sa ating patuloy na paglago sa biyaya, mga kapatid, ito yung tanging paraan upang manatiling matatag tayo araw-araw. Every morning, gigising tayo. Ano yung pinaka-first priority na ginagawa natin? Ano yung first act na ang ating ginagawa? So, pagising mo pa lang, nanalangin ka na patatatagin ka ng Panginoon sa iyong pananampalataya at at the same time, sa iyong physical ng pangangatawan. Iwasan natin ang mga hindi magandang bagay at gamitin niya tayo sa mga bagay na naayon sa kanyang kalooban. Kasi ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay lumago ng tuluyan. Lumago sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, sabi sa Philippians 3:13 and 14, mga kapatid, hindi ko iniisip na natanggap ko na ito. Ngunit mayroong isang bagay, kinakalimutan ko kung ano ang nakalipas at pinagsisikapan ko kung ano ang nasa hinaharap. Nagpatuloy ako sa layunin upang makamit ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So ito po palang mga biyaya na ating natatanggap. Kung once na atin po itong ginamit para po tayo lubusang makilala ng ating Panginoon at lubusang tanggapin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas at maging tunay na banal sa kanyang harapan, kung tayo po ay lumalago sa biyaya, tayo po ay patuloy na nag-aaral ng kanyang mga salita, tayo po, ang ating isipan ay magiging matalas at makikita po natin ang mga bagay na hindi nakikita ng mundo. Gaya ng ating pananampalataya, paano tayo tumatayo sa mga balakid, sa mga problema, paano natin isinusurrender sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya dito sa ating pag-aaral ngayon, sa mga oras na ito, kailangan tayong magpatuloy na angkinin ang mga pagpapala ng Panginoon. Kasi hindi 1 taon, 2 taon, o 5 taon, hanggang dun ka. Kundi habang ka nabubuhay, habang tayo ay nabubuhay, patuloy ang paglago ng katwiran, ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya tanggapin po natin ang mga bawat silaw ng katotohanan upang ito po yung ating gagamitin sa panahon na ito'y kinakailangan. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na po tayo ng kalakasan, which is si Kristo. Ipunin po natin ang kanyang presensya, ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita upang tayo ay mas makaalam kung ano ang kanyang kalooban. Huwag po tayong huminto na hanggang dito na lang. Hindi po basihan kung gaano kataas ang taon na naglilingkod ka sa kanya, kundi kung paano ka nagiging tapat sa bawat sandali sa buhay mo. Sa pagpapatuloy po, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, dito makikita natin na dito yung sinasabi na Christian o ladder of Christian progress. Kung may mga kabutihan kang ipinapakita sa iyong kapwa, ay dagdagan mo ito ng, sinasabi dyan na sa pamamagitan ng kaalaman, dagdagan ng pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay pagtsatsaga. Sa pamamagitan ng inyong pagtsatsaga ay pagiging makadiyos. So, step by step po ang kabutihan at ang kabanalan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi pa dito, ang pananampalataya kay Jesus ay lalago habang lalo mong nakilala o lalo mong nakikilala ang iyong manunubos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa kanyang walang dungis na buhay at sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Wala nang higit pang pagpapahamak o pagdudungis sa karangalan ng Diyos kaysa sa magpanggap na ikaw ay kanyang alagad, ngunit nananatiling malayo sa kanya at hindi nagpapakain o nagpapalakas sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu.
ito po yung pinakadelikado. Na kung nagpapanggap tayo ng mga alagad ng ating Panginoon, ngunit hindi natin ipinapakita sa ating mga gawa, hindi natin pinapakita ang bunga ng kanyang katwiran, ay wala din pong halaga. Kaya huwag po tayong magpanggap. Kailangan tagatupad din tayo ng kanyang mga salita. Ituon natin sa ating isipan na sa ating pag-aaral ay mai-accept o ating pong tanggapin ang bawat liwanag ng ating pinag-aralan, ang ating mga katotohanan na pinapagkaloob ng Panginoon sa atin. Kasi dito tayo mas magiging matatag, mas magpapatuloy sa buhay nating Kristiyano. At kailangan po nating pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita, ang kanyang walang dungis na karakter. Yun po talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin. Sabi pa dito, kapag ikaw ay lumalago sa biyaya, mamahalin mong dumalo sa mga pagtitipon ng sambahan at ikagagalak mong magpatotoo tungkol sa pag-ibig ni Kristo sa harap ng kapulungan. So, habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon at atin pong pinagmumuni-munihan ang kanyang mga salita, mas mamahalin mo yung mga salita ng Panginoon na maibahagi sa mga taong nasasalamuha mo. Hindi lang sa iyong salita, kundi sa mga gawa na ipinapakita mo. Napakaganda pong sa feeling mga kapatid na sa ating araw-araw na buhay, patuloy niya tayong ginagabayan at pinapatnubayan kung paano natin malakaran ng may katapatan ang kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, maaaring gawing maingat at matalino ng Diyos ang kabataan at maaaring bigyan niya ng kaalaman at karanasan ang mga bata. Maaari silang lumago sa biyaya araw-araw. Hindi mo dapat sukatin ang iyong pananampalataya ayon sa iyong nararamdaman. So, kahit alam natin na ngayong panahon na to, maraming mga taong sinusukat lamang nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang nararamdaman. Pero tandaan natin, faith is not feelings. Kung pakiramdam mo na nawala ka na sa Panginoon, hindi yan pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, yun po yung umahawak ka sa mga bagay na imposibleng mangyari sa buhay mo. Ito po yung dahil sa pananampalataya, dito natin kinakapitan ang mga bagay na makalangit na hindi natin makikita sa ating mga mata. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ngayon, kailangan sikapin po natin na lumago tayo sa biyaya upang mas makilala pa po natin si Kristo na tagapagligtas na ipinagkaloob ng Ama sa buhay natin para tayo ay maligtas. Kasi nga 'di ba nawala tayo. Tayo yung hinanap ng Panginoon at once na hinahanap tayo ng Panginoon, wag na tayong mawala. Wag na po tayong maghanap ng paraan para lumayo sa Kanya. Kundi kailangan magpatuloy po tayo na lumakad sa katwiran sa katotohanan at ibahagi sa mga tao ang katotohanan na ating nalalaman. Kaya hahantong po tayo dito, isa sa paraan ng paglago sa biyaya ang pagsusuri ng ating mga puso. Masusing suriin mo ang iyong sariling puso at ang kalagayan ng iyong pagmamahal sa Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili, iniaalay ko ba ang mahalagang mga sandali ng araw na ito sa paghahangad ng bigyang lugod ang aking sarili o sa paghanap ng pansariling aliwan? O pinasaya ko ba ang iba? Nakatulong ba ako sa mga taong malapit sa akin upang sila'y lalong mapalapit sa Diyos at higit na pahalagahan ang mga bagay na walang hanggan? Naipamalas ko ba ang aking pananampalataya sa loob ng aking tahanan sa pamamagitan ng aking mga salita at kilos na nagpapahayag ng biyaya ni Kristo? Sa aking magalang na pagsunod, pinarangalan ko ba ang aking mga magulang at sa gayon ay tinupad ang ikalimang utos? Masaya ko ba at tapat na ginampanan ang aking maliliit na tungkulin sa araw-araw na ginagawa ang aking makakaya upang pagaanin ang pasanin ng iba? Naingatan ko ba ang aking mga labi sa paggawa ng masama at ang aking dila sa pagsasalita ng panlilinlang? Pinarangalan ko ba si Kristo na aking manunubos na nagbigay ng kanyang mahalagang buhay upang ang buhay na walang hanggan ay maging abot kamay ko? Ito po yung mga katanungan sa buhay natin na tanging tayo lang ang nakakaalam sa pagsagot nito. Sa buhay natin ngayon, ipinapakita po ba natin ang buhay ni Kristo sa ating mga salita, sa ating mga gawa? Iniiwasan po ba natin ang mga masasamang bagay? Gumagawa po ba tayo ng mga bagay na nakalulugod sa kanyang harapan? Maraming mga katanungan mga kapatid na tanging tayo lang ang nakakaalam sa pagsagot. Kaya nawa, atin pa pong saliksikin ang ating mga sarili, tanungin ang ating puso,
kausapin ng Panginoon, ano pa ba ang kulang? Ano pa ba yung dapat nating gawin para tayo ay magpatuloy na lumago sa biyaya? Na sa araw-araw, naluluwalhati po ba natin ang Panginoon? Sa araw-araw na ating mga gawain, sa maliliit na bagay na ating ginagawa, napapasaya po ba natin ang ating tagapagligtas? Na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy sa laban? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, kinakausap tayo ng Panginoon. Alamin po natin ang bawat salita niya. Taliksikin po natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nalulugod o tayo din po ba ay masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa Galatians 6 verse 4, dapat suriin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa at sa ganon mayroon na siyang maipagmayabang sa kanyang sarili na hindi kailangang ihambing pa ang kanyang sarili sa iba. So minsan mga kapatid, inahalin tulad pa natin yung ating mga sarili sa iba. Ginagawa nating halimbawa ang iba sa atin. Kaya tandaan natin mga kapatid na si Kristo lamang ang dakilang halimbawa upang tayo sumunod, upang tayo lumago sa biyaya. Dahil si Kristo ang biyaya na pinagkaloob ng Ama sa atin. Kaya ngayon, wag po nating i-compare ang ating sarili sa iba. Kung ano yung kahinaan niya, nawa maging kalakasan natin. Kung ano ang ating kalakasan, maging kalakasan din ng iba. Sharing po tayo. Hindi yung parang ipagmamayabang po natin ang ating mga sarili. Wala po tayong may pagmamayabang dahil tayo ay parang isang buhangin lang. Parang isang bagay na walang kwenta sa mundong ito. Tanging binuhay lamang tayo ng Panginoon at binigyan ng kaligtasan. Angkinin po natin ang mga pagpapalang ito. Magpasalamat po tayo sa Panginoon araw-araw kasi binubuhay niya pa tayo. At sa ating pasasalamat sa Kanya, ipakita po natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang katotohanan, ang Kanyang kalooban sa atin, sa bawat pagpili ng landas natin. Kaya ngayon, habang tayo kinakausap ng Panginoon, tayo po ay lalong mas lumago sa biyaya. Makikilala natin yung sarili natin na walang magagawa. Tanging si Kristo lamang ang ating angkinin dahil siya ang ating merito sa panahon na tayo ay nanghihina. Siya ang ating kalakasan sa panahon na tayo ay nadadapa. Siya ang ating panghawakan. Dahil wala na pong iba, mga kapatid, na makakapagligtas sa tao. Tanging si Kristo lamang na anak ng Diyos ang makakapagligtas sa atin. Kaya sa ating pag-aaral ng chapter 32 ng Messages to Young People, nawa sa bawat salita ng Panginoon, atin po itong tanggapin, atin pong intindihin ang mga salitang ito upang ito'y lumago sa buhay natin at magkaroon tayo ng kaalaman ng makalangit at atin po itong maisabuhay dahil si Kristo po ang nananahan sa ating mga puso. Ipakita po natin sa ating mga gawa ang bunga ng Kanyang banal na Espiritu. Muli, pagpalain tayong lahat and God bless.